Sino po nagsabing no parking naman dito? Galing barangay po. Hindi po kami nasabihan eh. Ay, di po. Buong taon na po ako nagpa-park dito. Wala naman po nagsasabi na illegal parking dito. Ayan ako nakatira yung yung mga kotse na hindi naman dyan naman nagpa-park. Hindi naman namin kung residente yan dyan. Tapos pagdating namin dito, wala kami mapaparkingan. Kasi po no parking po tong street na to. Nag-isig na ganyan nang nangyayari. Magdadalawang taon na ako dito nakatira. Sila po 15 years. Tanong mo. Ano po yung karapatan ko hindi sa mahirap or mayaman? Ano pong karapatan yun? Ang karapatan po may responsibilidad. It's your responsibility to know what is right and what is wrong. Right po ang sinasabi ko, hindi po yung general. Anong right? Ano po nga yung karapatan kung pwedeng maglaban dito? Unfortunately, dediretsahin ko po kayo. Wala pong ordinansa dito, so no parking po talaga. Wala ordinansa ng no parking? Walang ordinansa na pwedeng pumarada. Ay, wala pong nakalagay na kahit na ano. Sino pong nagbigay ng Barangay po. Meron po bang proof na nakalagay? Pirmado po ng barangay. Meron po doon Yes, sa barangay? yes. Yun ang hindi namin alam. Sana nandito may barangay dito na Andyan po. Ang dami. Nag-operate kayo, may kasama kayong barangay. Meron Kasi po. mahirap naman po kung nag-usap tayong dalawa, tuturo nyo naman yung barangay. Isang residente o may-ari ng sasakyan ang nakipagtalo kay Sir Gab dahil umano mga idolo. Natow ang kanyang sasakyan dahil naka-illegal parking ito sa gilid ng kalsada at pinagpipilitan niya na wala naman daw nakalagay na no parking sa lugar at matagal na daw siya nagpapark dito. Ang kaso, may reklamo pala sa barangay kaya ito inaksyonan ni Sir Gab. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang ginawang pakikipagdebate ni MMDA Head of Special Operations Group na si Mr. Gabriel Go sa isang driver. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Sara nyo. Tapos alis na kayo. Ilak nyo. Bababa ko lang po ang brake, mama, para di po magano. Tapos ilak nyo kung kailangan ilak. Bababa ka sa tulang. Ang dali lang kuya! Makipag-usap na ba kayo na maayos? Ayun po, sir. Pabuksan po muna yung sasakyan. Bakit po? Ano gagawin po? Itutuo po namin. Kanina pa po kami dito. Sino po nagsabing pwede pumarada dito? Sino po nagsabing no parking naman dito? Galing barangay po. Hindi po kami nasabihan eh. Ay, di po. Buong taon na po ako nagpa-park dito. Wala naman po nagsasabi na illegal parking dito. Ayan ako nakatira yung mga kotse na hindi naman dyan naman nagpa-park. Hindi naman namin kung residente yan dyan. Tapos pagdating namin dito, wala kami mapaparkingan. Kasi po no parking po tong street na to. Nag-isig na ganyan nang nangyayari. Magdadalawang taon na ako dito nakatira. Sila po 15 years. No parking po ang kalsadang ito talaga. Kung nakalagay naman sir, araw-araw 2 taon, pwede naman sabihan na no parking. Kaya po kayo nireklamo. Hindi na no parking. Kahit saan po yan, walang nakalagay na no parking. Kaya po kayo nireklamo. Bakit 2 taon po kami dito, walang nagsabi. Ba't naman ako magpapark yung illegal parking dito? Hindi po ako magpapark dito kung may nakalagay na no parking o illegal parking. Kaya po kayo nireklamo dahil umabuso na po lahat ng mga pumaparada dito. Kaya nagreklamo na po. Sinabihan nyo, constituent din naman po ako dito. Ay, hindi po ako. Karapatan naman din po kami Hindi po ako dito. taga-barangay. Wala po kasi kami sinabihan. Hindi po ako taga-barangay. Pwedeng hindi ako sumunod. Hindi po ako- Abiding citizen po ako. Hindi po ako taga-barangay. Hindi po ako magsasabi sa inyo. Dito, 100 kotse nakapark dyan. Ngayon nagising ako dahil magpanggabi po yung trabaho ko. Walang awa itong mga to. Ay, hindi po kami dahil nag-coordinate po kami sa barangay. Awa! Pumayag po ang barangay. Maliit lang ang hindi kinikita tapos ganyan gagawin yun sa ganyan. Nag-coordinate po kami sa barangay. Kaya nga po, hindi kami binigyan kahit ano man lang notice na ganyan na bawal. Nasabihan naman lamang kami kahit isang araw. Kuya, no parking po. Ha? Ilipat nyo, hindi po dito. Ilipat nyo. Kapag barangay, pwede. Hindi po sila taga-barangay, magkakabit ng CCTV. Kanina pa po kami dito. Kanina pa kami alas 8. Pang magagabi po ang trabaho ko, dumating po ako dito alas 4 ng madaling araw. Wala po kayong garahe? Po kami sinabihan. Wala po kayong garahe? Wala po kayong garahe? Pa-apartment na po tinitira. Wala pong garahe yung apartment?
may nakapark po doon, hindi po makakapag-park. Yun po ang problema po natin. Kasi po, wala pong ordinansa ng street parking dito. Hindi, wala nga po kami sinabi, hindi kami sinabi. Ang tagal ko na po rito. Magreklamo po kayo sa barangay na lang. Napakatagal po namin, kahit sana naglagay kayo ng no sign ng no illegal parking, may towing system, may ganyan. Wala akong nakikita kahit saan. Hindi po ba kayo Pati po nung nagpark, ang dami po namin. Hindi po ba kayo aware sa tinatawag na road marking? Ang road marking po, yung puti, medyo burado lang po sa side nyo, pero ayan po, ang ibig sabihin po ng solid white na broken line, ibig sabihin po niyan, two-way street. So ngayon, paano po magiging two-way to kung kaliwat kanan may nakaparada po? Kaya po yan, nakakatubay po yan. Ayan po, ayan po ang problema, nasanay tayo sa pwede na. Hindi nga po, kasi wala nilagay eh. Hindi po. Kahit po sa Manila, kahit two-way yan, pero meron silang parking sa gilid sa parehong side. Kailangan may ordinansa po. Meron yan. Kailangan po may ordinansa. Nagpapayad sila, nagpapaganyan sila. Wala po kami na Ang tawag po nun, pay parking ordinance. Wala naman po kayong binabayaran. Hanggang alas 5 po lang yun. Eh, anong oras na po? After po na alas 6, pwede na po mag-park doon. Opo, pero pagdating ng 6 o'clock, kailangan alisin. Pero hindi po yun illegal. Kailangan pagdating ng 6 a.m. the morning, kailangan alisin po yun. Anong oras na po? Ngayon lang nakikiusap, hindi nga. Susunod pag nakita nyo, kahit ito nyo na kahit Hindi po. Kanina pa po Pero kami ngayon lang dito. namin yan, ngayon lang po yun. Mahigit 20 tow truck na po ang naubos namin dito. Mawan mo kasi nagtatrabaho lang, hindi naman kami ang mayaman, may ano para magpapayad kami. Magreklamo kayo sa barangay. Bakit po kayo hindi sinabihan? Yun na lang. Dapat nandiyan na kung may operation na ganyan, ba't naman kami magpapark? Kailangan sabihan kayo pag may operation. Hindi lang, kasi hindi namin alam talagang So- bawal. Kuya, 2 taon na kami dito, kailan ba nagkaroon ng ganito dito? Eh, ba't yung ibang residente alam po? Nandito. Ba't yung ibang residente alam po? Hindi naman po sila nakakapag-park dito sa gilid, baka wala naman po sila, imposible naman po yun. Kami po yung nandyan. Ireklamo nyo na lang. Sisirain pa, oh. Hindi po sisirain. Ayan po, umubo yung gulong po. Papalapot lang ang brake. Papalapot po. Pag-usap naman kuya, baka naman pwede kahit ngayon lang kung mag-penalty, di wag na ito, sige na, babayaran ko na lang dito. Hindi po. Tapos na. It's not about the payment. We're not after the payment. We're not about... Humanitarian naman kayong reason para naman maano. Paano po namin ipapaliwanag sa mga nato? Hindi naman kami kriminal para ganyan. Ay, hindi po kriminal at hindi po kami nagnanakaw. Nasa tama lang po kami. May sinusunod kami batas. Sabi nun, hindi po kayo. Opo, pero sinasabi nyo, Huwag po kami targeting nyo. hindi kami tinatarget, di kita kilala para targeting ka. I don't know you. I don't know whoever is living here. Sinusunod lang namin ang complaint. We coordinate to the Kaya nga, barangay. hindi naman kayo nakipapakiusapan ng ano. Hindi po. Hindi naman kami katarantaduhan na para lang mag-ganyan. Hindi kami gago, hindi naman kami walang Tapos na po ang panahon na puro konsiderasyon. Dapat sumunod tayo sa tama. Sumusunod po ako sa tama, hindi ko lang po alam. Hindi naman po lahat ng ano. Ignorance of the law does not excuse anyone po. Oo, alam ko yun, sir. Sige po, kung ayaw nyo ibaba, okay lang po. Ayun yung papel, oh. Ayun yung papel kasi, oh. Tingnan nyo po. May instruction dyan. Ayaw nyo kasing kunin. Sino ba naninigaw? Sino ba naninigaw? Kasi ka ba sumisigaw? Kayo po na una. Recorded po tayo, ha? Oo, kaya nga, para makita nila kung paano po Opo. kayo sumagot. Opo. Hindi naman po ganyan ang trato sa mga tao. Hindi po. Kayo po unang nanigaw. Hindi po ganyan ang trato. Sige po. Makikita nyo naman po sarili nyo. Anong gagawin dyan? Sabihin nyo hindi totoo. Kaya nga po pinapakuha sa inyo yung papel. Hindi po ako magbibigay sa inyo. Andiyan po ang instruction. Pwede nyo pong basahin. Hindi rin po kayo ganun dapat makipag-usap. Siyempre na ano yung damdamin namin sa nangyayari sa ganito. Pwede po namin kayo kasuhan. Hindi alam. Pwede po namin kayo kasuhan dahil pinagmumura nyo kami. Pwede po natin palakihin to. Mumura. Recorded din po. Ako sa'yo. Recorded po. Wala akong minura sa'yo. Recorded po. Sige po. Anong gagawin? Susunod turuan nyo yung gagawin. Pwede po kayo sumama. Makukuha nyo yung sasakyan doon. Bayaran nyo po penalty nyo. Ipakita nyo lisensya nyo. Pakita nyo ORCR. Bayad yung mga mamayanan sa inyo. Yun. Kasi ano yun. Hindi po. Sa gobyerno po kayo magbabayad. Hindi sa amin. Hindi po private yan. Mamayan ako. Magbabayad ako sa gobyerno. Of course, you have a violation. Because you have a violation. Because you have a violation. Because you have a violation.
violation na hindi namin alam. Ulitin ko, ignorance of the law does not excuse na anyone. Meron kang karapatan. Ang karapatan may responsibilidad. Habang ko dito, Ang karapatan may responsibilidad. hindi pa ako sumisigaw. Opo. Sige po. Galit po ako, syempre. Opo. Sige, magmamakaawa ko. Dapat po nakikiusap na maayos. Hindi naman ganyan na tayo mo yung trato mo, itsura mo palang ganyan na. Parang hindi ka makikinig na magmamakaawa para kang Diyos. Hindi ko lang po yung lisensya ko. Sa kanila eh. Alisala kami. Double-double na sir eh. Oh, Sir, double-double na sir. double-double. Parking dito, parking doon. Sa kabilaan parking. Ngayon, drop off namin ng mga bata sa gitna. Sa gitna. Oh, yun ang problema dyan. Higit na talaga. Pag eskwelahan, bawal talaga. Right ko ngayon lang na pwede kong ipaglaban. Yung right, yung karapatan ko lang po bilang mamayanan dito. Yun lang po yung kailangan ko. Kasi wala po kami pambayad ganyan. Nagdala na kami ng pera para lang kapag kakain namin o panghalo sa bata pero hindi ko alam pagkano. Yun lang yung kinaano ko. Kung mayaman lang ako, wala akong pakialam, papakuha ko na lang yan. It's not about mayaman or mahirap. Kakainin na lang namin, ganito pa yung mga It's not about mayaman or mahirap. Hindi po sa mayaman o mahirap, sinasabi kong karapatan ko. Sa inyo na po nang gagaling. Sinasagot ko lang tanong nyo. Sinasagot ko lang tanong mo. Ano po yung karapatan ko hindi sa mahirap or mayaman? Ano pong karapatan yun? Ang karapatan po may responsibilidad. It's your responsibility to know what is right and what is wrong. Right po ang sinasabi ko, hindi po yung general. Anong right? Ano po nga yung karapatan kong pwedeng paglaban dito? Unfortunately, didiretsahin ko po kayo. Wala pong ordinansa dito, so no parking po talaga. Wala ordinansa ng no parking. Walang ordinansa na pwedeng pumarada. Wala pong nakalagay na kahit na ano. Sino pong nagbigay ng Barangay po. Meron po bang proof na nakalagay? Pirmado po ng barangay. Meron po doon Yes, sa barangay? yes. Yun ang hindi namin alam. Sana nandito may barangay dito na Andyan kasama po. kayo. Sana Ang dami. kung nag-operate kayo, may kasama kayong barangay. Meron Kasi po. mahirap naman po kung nag-usap tayong dalawa, tuturo nyo naman yung barangay. Ay, hindi ko po tinuturang barangay ha. Hindi, sabi nyo po yung right ko, yung sinasabi ko sa inyo, ang tinuturo nyo po na may ordinansa sa barangay. Ang sinasabi ko po, walang ordinansa ang barangay na pwedeng pumarada. Ibig sabihin po ng ordinance is enacted law that allows you to do something. Ba't sinabi nyo po illegal yung parking dito eh? Kaya nga po, wala pong ordinansa na pinapayagan kayong pumarada. Ibig sabihin, illegal parking. Marami po nakaparada rito. Marami rin po na to. Marami rin po na to. Hindi po lahat kasi hindi po sila alam. Kahit na po sabi, ignorance is not excuse. Pero hindi po kayo taga rito, no? Pero hindi naman po dapat. Ba't di na po kayo doon pumarada? Yung kabilang Kasi nga kalsada, po, pinapayagan. Mga walang yung iba na hindi ko alam, doon nagpaparada, nag-uuna sa Kasi parada. po, yung kabilang kalsada- Kasi po, ginawa nung nagkaroon ng issue sa Morato, na hanggang 2 hours na lang sila, bawal sila mag-overnight. Lahat po nang nasa main road ng Morato, pero hindi po ko alam na main road dito consider. Kasi po, doon po, Kasi lahat sila, nag-park ngayon lahat dito sa gilid. saglit lang po, kasi yung kabilang kalsada, bakit may pumaparada? It's because allowed po doon. May ordinansa. Hindi nga po namin alam. Ayan po ang problema na. So, kahit nung sabihin nyo, ireklamo nyo po ang barangay kung sinasabi nyo hindi nyo alam. ang alam po namin, pwede po. Ito po tanong ko sa'yo, very simple. Ito ang tanong ko nga po, very simple. Two-way to, di ba? Alam nyo pong two-way. Alam ko nga po. O, saglit lang po, relax lang kayo. Huwag kayong maintang ulo. Alam ko nga po. Okay, so wait lang. Ano po yung boses ko? Patapusin nyo po muna ako. Hindi, Two-way tinanong po niyo ito. Kasi ako ay sabi ko, alam ko nga. Kaya nga, para hindi po tumagal at mapabilis na po ang proseso, alam yung two-way. Ngayon, kung paparada kayo sa kaliwa, paparada kayo sa kanan, what will happen to a two-way road? It defies the purpose. That's why meron pong road marking. Hindi, kasi po, kahit po na pag nakita niyo naman po yung dalawa na dumarating, Yung- nakikita niyo naman po. Saglit lang po. Yung tow truck na parating, pakuha nyo na yung mga ibang naiwan dyan na naka-illegal park. Nakita niyo Si naman iLord po, 27. Ayan po, nakakadaan naman po. Wala pong... Tingnan nyo saan siya dumaan. Gumit na po. Hindi po. Paano po pag may kasalubong? Hindi po, kahit po yan. Kasi araw-araw, sir. It's not about kasha, it's about Araw-araw what po is yan, right. Sir, araw-araw po yan. Wala naman pong manggana. May nakaharang yung park nyo, nakaharang yung ganito nyo. Lahat po yung nakakadaan dyan, maayos po sila. Ay, po, tignan nyo. Ayan po, sige po, ayan. Saan po dumaan yan? Galing po siya kasi dito kumanan po siya eh. Saan po dumaan? Opo, yan po. Sa gitna, ayan, nagkasalubong na. Hindi talaga. Maluwag po yan, sir. Ang purpose po ng Kumanan po siya dyan. Kaya siya kumanan dyan. Umakuha na siya sa... Sige po, karapatan nyo po. Pero tingnan nyo po yung dalawa po na... Ayan oh, nagkakasalisiyan pa oh. Hindi po. Ang purpose po. Ayan po, kahit Sige po. Oh, ayan oh, sa gitna na dumaan. Ano na po yan? Disregarding traffic sign po yan dahil gumit na po. Hindi po.
Naka-broken lines po yan. Paano po kayo na- broken lines paano- po? Pwede ka rin po mag-swerve, pwede ka rin po lumampas, pwede ka rin po kasi naka-broken lines naman. Ay, hindi nyo ko kailangan turuan. I know that. natural naman po. Ang tanong ko nga po, pwede kayo mag-serve, pwede kayo mag-overtake. Eh, paano pag may nakaparada doon, may nakaparada dito? Kaya po kasi lagi That's the problem. That's the problem. Yung po araw-araw pag nakita That's nyo, the problem. pumunta po kayo ng magpa-park po tayo ngayon ng dalawa po. Sige. Park niyo po yan kung gusto niyo sa kabila. Tapos tignan niyo po kung ano po siya. Hindi po talaga. Ang kalsada is meant for continuous mobility. May lecture po yan eh. Ang sinasabi You're po, lecturing me also about that. The reality dictates it's not allowed because it presents hazard and road safety. O nga po, kung hindi siya allowed, sana man lamang nalagyan. I mean, meron din naman po kayo. Kaya nga po tinuturo access sa na inyo. ganyan. Kasi kahit naman po nakalagay, kahit naman po sa lugar, may nakalagay na no parking, towing zone, clamping zone, main road, pwede naman po. So pag wala pong nakalagay na bawal umihi dyan, pwede tayong umihi. Subdivision po kasi sa dati, sir. Hindi naman po talaga tuminod. Nalagyan, sa history po ng scout, natanggal lang po yan. Pero actually po, this is a subdivision residential area. Kaya hindi ko po namin alam na ganito. Kahit na Kaya government-owned po to, government-owned. Sa tagal po na, nga po, hindi na po siya, hindi na po siya enclosed subdivision katulad dati. Pero it used to be, kaya po may mga gate dyan sa Scout Gantia, may gate po dyan sa ibang lugar. Kasi po dati, subdivision. Pag sinabi po ba, pag wala pong nakalagay na signage na sinabing bawal magtapon ng basura or bawal umihi dyan, pag walang nakalagay, sabihin pwede natin gawin? It's the same po. Opo, pwede naman po. Pwede? Pwede naman po. Kung hindi na naman po walang yan na maglalagay ka ng basura, pero maglagay ka po ng trash can. Pag may trash can, so same thing. Kung may ordinansa, so the trash can represents an ordinance of pay parking or being a responsible parking. human, being a responsible citizen, pwede ka naman po. Hindi naman po porket kaya kung gusto mo magawa dyan na puro basura dyan, ikaw na po gumawa, kasi ilagay mo na lang po sa side, kahit po walang nakalagay dyan. Madam, we can debate all day. I can tell you all the legalities of it. I'm telling you, illegal parking po kayo. Dahil unang-una, wala po kayong enacted ordinance. Ang pinasabi ko po sa inyo, konting konsiderasyon, humanitarian reason, lahat naman po tayo dumadaan sa ganyan. Hindi po ako nagmamagaling kasi kayo po ang nasa authority. Hindi po ako nakikiusap po ako ng sobra-sobra kanina pa po sa kanila. Ang problema- Umiiyak po. Ngayon lang po ako medyo Hinarang nyo po, umiiyak po ako sa kanila. minumura nyo po yung towing crew. Umiiyak po ako kanina. Minumura nyo pa po yung towing Wala crew. akong minura, kuya. Minura kita, kuya. Hinarang nyo pa Kuya, po. sabihin mo kung minura kita, kuya. Hindi, baka Diyos, araw-araw po ako nagsisimba. Kung ganun po kayo nakipag-usap kanina, nakapag-usap tayo ng maayos. Kung ganun po ang tono ng boses nyo kanina, napaliwanagan na po kayo ng mas maayos, baka nakaalis na po kayo at naayos nyo na po ang problema nyo sa sasakyan na yan. But the problem is, you were talking to us in a very high note and in a very disrespectful manner. Kanina po sa kanya, kausap. Yung pagharang nyo po dyan, actually that's Nandito po ako, obstruction. nagtatago po ako dyan. Nakita niya po, kasi po medyo high blood po. Ayoko po, hinihingal na po ako. Hindi ko po alam ano Huwag na po mangyayari natin sa akin. patagalin kasi po, Kaya po, ang sinasabi ko kanina sa kanya, sabi niya, wait lang po, kausapin daw po kayo. Wag na- Wait lang po, kausapin daw po kayo. It took mga 15 minutes bago po kayo. huwag na po natin patagalin kasi Ako dito, hindi niyo po nakita nagwawala po. wag na po natin patagalin pa po kasi if you will really want to invoke your right, bakit po naka-improvise plate pa rin po kayo? Is the vehicle still registered? Do you have a plate number already? Why is it not installed? Naka-registered lang po sa LTO, sir. That's why I'm asking you, nasaan po ang tunay na plaka nito? Yan po lahat, kasi Oh, bakit hindi nakakabit? hindi po wala pong plaka kasi sabi ko sa LTO, noong time may mga ROAS po, lahat po ng na 2020 or 20, binili ko po to sa isang second hand. May plaka na po pag 2020. Wala po eh. Meron na po. Ang na-delay lang po is Nandiyan po 2016. yung certificate po nang wala pong plaka po. Kasi kaka-register lang po doon nung week. 2016 pa po ang delayed ng plaka, pero 2020 may mga plaka na po. Kasi linggo-linggo naman po ako nag-ride up dati. Tapos po, na ano po yan, sa East West Bank ko po ito kinuha. Kung ganun po sana kayo makipag-usap kanina, mahinahon, we would have understood each other better. Ano ko sa'yo po yan naman? Sige po, sumama na po kayo, ha?
Makapalang ko lang ako, babe. Dito bugas na sa Kapag nga alam. bukas sa kabila. Sa kabila po kayo, ma'am. Sa kabila siya. Ikaw dito sa drive. Kasi mamaya, makabig niya, madisgrasya yan.